Good day sa inyo, netizens. At some point dito sa Pilipinas, naging #1 talaga tong MIUI 125. Sobrang dami nito sa kalsada na kahit saan ka tumingin, meron kang makikita nito. Ang tanong, sulit pa ba ito ngayong 2022 and beyond? Silipin natin ngayong araw yung kanilang mga bagong kulay. Napakaganda. Tara! Pagdating sa makina, meron pa rin tayo ditong 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, air-cooled engine, and of course, fuel injection na rin siya. Kaya matipid sa gasolina. And it produces 7 kilowatts at 8,000 RPM na maximum power and maximum torque naman na 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. So pagdating sa average fuel consumption or sa konsumo ng gasolina, makakapag-expect tayo dito ng around 46 kilometers per liter. Ayun yung talaga yung pang daily drive. Pero of course, depende pa rin yan sa inyong throttle habit at sa road condition. Kung mas matipid kayo pumiga ng gasolina or kung pababa, pataas ang inyong pupuntahan, still may vary, depende sa kondisyon. Para sa mga gusto ng mga elegant look, mahilig lang sa mga neutral colors, hindi masyado nagpa-pop up yung kulay, ito yung may re-recommend ko. Dual color pa lang ang isang to. Meron siyang black, yan yung glossy part, and then matte gray naman itong mga nandito. Pati yung decals niya dito parang gunpowder gray. Ang ganda ng kulay. And then, meron din siyang parang mga carbon looks na design dito sa mga gilid, sa loob ng footboard, even sa heat guard, at marami pang ibang mga parts. Ang ganda ng blend and combination nito. Gusto talaga para sa mga naghahanap ng safe na kulay na bagay sa lahat. Idagdag mo pa na meron na din siya ngayong wheels decals. Pop up lang yung kulay ng yellow doon. Very minimalist lang. Parang stripes lang siya doon. Makikita nyo, netizens, ang ganda talaga nung parang carbon looks siya dito sa side nito. Ayan, no? Ang laki pa. Hindi lang siya parang touch ng carbon. Sobrang laki nung na sinakop nung carbon looks niya. Dagdag nyo pa yung kanyang new graphic decals. Ayan, no? Bagay na bagay yung combination kasi napaka-elegante niya. Hindi siya yung parang overwhelming na bold decals. Minimalist lang yung datingan ng isang to. Bagay na bagay siya sa elegant looks ng motor. May Yamaha tayo dito nakasulat, tas may line lang na yellow, and then stripes na yellow dito. Sa kabilang side naman, netizens, dito sa kanyang pinaka side view, meron din siyang decals dito. Ang ganda ng combination, may nagbe-blend lang dito na iba't ibang palette ng kulay ng black, from gray hanggang sa maging black siya dito sa part na to. Tapos, good sa goods din for me yung taste nila sa combination ng parang black and yellow. Very aesthetically pleasing to the eyes. And of course, ang bentahin niya, meron pa rin tayong kickstart. Kadalasan sa mga motor nowadays, wala nang kickstart. Just in case madiskarga ang baterya, meron pa rin tayong backup na kickstart. So nakaka-add to sa peace of mind na kahit saan ka makarating, you still have your second chance para mapastart ang motor mo. Wow. Stig, diba? Ito, netizens, so na-amaze ako. Pati pala tong buong part na to sa likod, meron din siyang carbon design. Sobrang elegante na talaga. Na-amaze ako kasi straight out from the casa, kahit hindi ka na magpa-repaint, magpa-carbon, goods na yung motor na to. Sobrang ganda na niyang tignan. Aakalain ng mga tao na nagpasadya ka niyan. Sa likuran naman, meron tayo ditong tire size na 80 by 90 by 14. Drum brakes pa tayo sa likod. And tube type pa rin yung kanyang mga tires. How I wish na sana ginawa man lang tong tubeless para makasabay na rin sa mga modern na gulong nowadays. Napakagaling talaga ng Yamaha. Binigyan na tayo ng options kung ano yung kina-deep ng pagka-dark nitong isa. Ganun naman yung pagka-vibrant ng kulay ng isang to. Ang kulay naman nito sa papel niya ay orange and white. So sobrang pagka-milky ng orange niya, aakalain mo na may pagka-peach na nga itong isang to. Actually, tawag pa nga ng iba pomelo. Ang ganda niya sa personal netizens. Very glossy yung binibigay niya na looks. Dagdag niyo pa yung kanyang new age na front face. Ayan, no. Pag binuksan mo yung ilaw dito, double type pa ang isang to. Ang ganda ng blend ng kulay nung pagka-orange ng ilaw sa pagka-orange nung totality ng motor. Of course, sa mga naghahanap ng mga carbon parts, meron din ang isang to. Kung ano yung mga carbon parts dun sa kabila, naandito rin sa motor na to. Dito sa part na unahan, meron din tayo ditong Yamaha emblem at saka MIUI emblem sa gitna. Carbon to, carbon yung gilid, carbon din yung sa may gulay board, at saka yun dun sa likuran, kagaya nung sa black. So, sa mga nag-worry na baka wala yung parang carbon na datingan, nandito pa rin. Ang pinagkaiba lang, mas vibrant at mas nagpa-pop up yung kulay ng isang to. Kitang-kita ito at para naman to sa mga medyo loud yung personality at gusto talaga yung ganitong kulay. Nakaka-good vibes talaga pag nakita mo yung kulay niya. Sa unahan naman, ang preno nito is naka-disc brake na and ang size ng gulong is 70 by 90 by 14. Tube type pa yung tires niya pero IRC na to kaya makapit naman. Meron din of course tong wheel decals. Ayan, no. Ito naman, mas kitang-kita yung word na Mio dito. May color palette din siya ng orange. Pa-dark ng pa-dark. Tapos para maiba naman yung dulong side is nakasayan. Napakaganda. Nagustuhan ko talaga at talagang alam mong pinag-isipan yung pagkaka-design pagdating sa mga kulay. Ang astig. Meron naman tayong white na side fairings dito. Napakaganda ng decals niya, netizens. Cyan naman yung napili nila combination sa mga fonts. Meron din tayo dito of course Yamaha and then cyan na line and strip lines dito. Kasi dito naman sa kabilang gilid, ganun din, parehas doon. Meron din tayo ditong Mio. Tapos yung border ng fonts niya is cyan. Ang ganda rin ng color palette niya dito ng pagka-orange tapos pa-dark ng pa-dark pa
papunta dito. Yung mga inner fairings naman niya is kulay matte black. Ganda na datingan netizens. Mas litaw naman yung M-shape na grab bar dito sa kulay orange na variant. Doon kasi sa kulay black din to. Ngayon ito dito orange na din talaga siya. Ganda ng paint job niya netizens sa personal. Actually unisex naman siya. Magugustuhan to both ng babae at lalaki. Pwede. Sabi nga nila, why change it if it ain't broke? So, niretain pa rin nila yung simplicity at pagka-elegante nung kanyang backlight. Meron pa rin tayo dito mga bulb type na backlight. Wala siyang nakahiwalay na ilaw para sa plate light, pero halo na siya or damay na siya dito sa pinaka-assembly nung kanyang tail light. Full assembly lang siya, walang mga nakahiwalay na turn signals, so ang advantage niyan, alam nyo na. Even in the long run, wala tayong intindihan na baka may mabali. Napakaganda rin ng fender niya sa likod, secure na secure, hindi matatalsikan ng angkas, all goods. Isa sa bentayan ng motor na to na license yung kanyang upright seating position. Napaka-comfortable niya. Meron din siyang gulay board dito at may hook. Pwede mo isabit dyan kung meron ka mga pinamili. And nakakadagdag dito kasi napaka-spacious nung kanyang legroom dito. Very convenient yan para sa mga tall riders. And para naman sa mga short riders, mababa din yung kanyang seat height. 750mm. So even 4'8" na driver, kayang-kayang imaneho ang isang to. Ang compression ratio naman yan na license is 9.5:1. Habang meron naman tayong bore and stroke na 52.4/57.9mm. Nasa average naman ng taas ng kanyang ground clearance, 135mm. Goods na yon for everyday use at nakaka-add na rin sa magandang driving experience. Malawak din po ang kanyang turning radius. Madali din to isingit sa mga traffic situation. Manipis lang ang dimensions ng motor na to. So, isa talaga to sa mga perfect beginner bikes para sa mga nagtatanong sa akin. Consider nyo itong Yamaha MIUI 125. Ang suspension naman natin sa unahan netizens ay meron tayo ditong telescopic fork. Kung makikita nyo netizens yung kanyang upuan, napaka-generous din niya. Ang lapad nung para sa driver and of course, comfortable din yung para sa angkas. Magugustuhan to ng inyong mga pillion ride at napakaganda rin na meron siyang mga aluminum na pillion ride step para maganda rin of course yung positioning ng paa ng inyong mga OBR. So buksan natin yung seat niya netizens. Ipihitin mo lang sa suyan, bukas na siya. Ayan. So ayan po netizens yung maaasahan ninyo na kanyang seat storage. Testing natin kung kasya tong aking ID helmet na Venom. 250 lang available sa Shopee, Nerishop or visit nyo kami sa aming physical store para sa mga freebies. Hindi talaga kasya netizens. So, I think, ang pinaka-solusyon na lang dyan is i-hook na lang natin sa mga integrated hooks niya dito sa loob ng upuan. Ayan. Pwede mo isabit dyan at may sasara mo na yung upuan. Ayan. Safe na ang inyong mga helmet. Huwag na lang sigurong guguntingin ng magnanakaw. Pero yung mga essentials natin, raincoat, jacket, or iba pang mga papeles ng motor, magkakasya na rin sa isang to. Goods na siya, at least meron. Yung ibang mga motor kasi, wala talaga silang seat storage. Andito rin sa ilalim ng upuan, of course, yung kanyang fuel tank. Meron tayo ditong fuel tank capacity na 4.2 liters. Sapat na yan kasi matipid naman to sa gasolina. So, decent na yung range ng mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Meron din tayo dito meter panel with eco indicator. So, pag nakikita mong umiilaw yan, ibig sabihin, namimit mo pa yung certain RPM para maging matipid ka sa gasolina. Pag hindi na yan umiilaw, ibig sabihin, medyo malakas ka na sa gas. Analog pa yung ating display, pero makikita nyo naman, elegant naman yung pagiging analog niya. Sanay naman tayo sa mga analog display. Yun talaga yung hatid ng classic na Mio, even before. Pero, kompleto sa regatas naman kasi meron tayong speedometer, odometer, fuel gauge, engine check, high beam and low beam indicator. How I wish na lang siguro na magkahiwalay sana yung indicator ng kanyang turn signals. Kagaya ng kapag kakaliwa ka, umiilaw yung kaliwa, or pagkakanan ka, umiilaw yung kanan. Pero in this case, isa lang yung nailaw. So, patayin lang natin yan. Of course, napakaganda pa rin at elegante na meron siyang maliit na Yamaha emblem dun sa loob. On the right side, meron tayo ditong mga buttons and switches na high beam, low beam, turn signals, left, right, patayin sa gitna, and then busina. Ganito po yung kanyang busina. Sa kabila naman, sa kanang bahagi, ang makikita naman po natin dito ay yung kanyang electric start. Wala pa po siyang SMG or smart motor generator, kaya kung mapapansin nyo, may tunog pa yung kanyang ignition sound kapag nag-i-start tayo ng engine. Meron din siyang mga napaka-convenient na side pockets na license. Sa kanang bahagi, kasyang-kasya dito yung mga easy access natin like coins, resibo. And then, meron din tayo ditong mas malalim na bulsa naman sa kaliwa. Siyempre, hindi makukompleto ang review na to kung hindi natin iti-testing kung kasya ba itong aking iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid dito sa motor na to. Ayan. Medyo litaw lang yung aking dynamic island dun sa aking iPhone 14 Pro Max. Pero I think safe naman siya dyan. Pero of course, kung ayaw mo mahablutan, huwag ka nang maglagay dyan. Pero just in case kailangan mo, mamadali ka sa biyahe, safe na safe naman yung ating mga smartphone. Stig. Sobrang convenient sa akin netizens yung park brake lock nila dito sa unahan. Kasi kahit one hand, kayang-kaya mo siyang i-engage. Pipindutin mo lang to with just at the tip of your finger, naka-park brake lock ka na. Nagagawa niya, naka-engage yung inyong preno sa likuran para kung just in case sa traffic situation, hindi mo
atarsan yung mga nasa likod mo, or kung magpa-park ka sa mga pa-incline, pa-decline, na mga kalsada, good na good at maaasahan talaga yung park brake lang para hindi gumulong yung motor. Ang kanyang wet weight naman ni Sense is 92 kilograms para dito sa standard version and 94 kilograms naman para sa S version. Yung S version meron na yung answer back key system, pero of course, disusi pa rin ang isang yon. Ang maganda naman sa kanila, kahit disusi sila, meron pa rin silang integrated na key shutter and of course, may lock sa manibela. Kapag nilock mo siya dito sa susian, hindi mo na to may dadiretso. So that's also an anti-theft safety feature. With an SRP of 75,900 pesos, masasabi ko na ang motor na to is goods na goods pa rin talaga para sa mga tao na kukuha ng kanilang first motorcycle or galing sa bike magta-transition sa motor o kaya naman gusto ng pang-araw-araw na tipid sa gasolina at practical. Maybe dun din sa ating mga delivery riders or kahit sino pa man na gusto talaga ng motor. Isa ito sa merong magandang handling, convenient, patipid sa gasolina, madaling dalhin, lahat na yata ng compact qualities na gahanapin mo sa motor, ay taglay-taglay na ng isang to. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba ang motor na to? Comment your thoughts below. Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na.